Bibigyan naman namin mula sa iyo at itibasan sa aming puso ng malalim at may kabuhay. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Ako ulit. Ang speaker natin. Pero nakikita naman po siya ng word of God sa condition ng pastora. Mary. Correct. Naka-join nga po kayo. Medyo nawala na yung silp. Because kanina po ako po pinag-explain. Kaso nawala na. Apart from that, wala na naman kasi yung conclusion. Sila po nag-aano na palitan po ng word of God. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach the religion to the captives, to recover and sight of the blind, to set at liberty those who are oppressed, and proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. Lord, samahan niyo po kami sa aming pag-aaralan para sa amin. Sa labis, sa ilalagay ng Panginoon, nakapag-ibot mo, Lord, ay nagtitiwala lang tayo sa iyo. Taktak karunungan ko, Lord, karunungan ko, hindi ba ako mag-iba ako. Maraming salamat po makita sa aking buhay. Tago na ako sa iyo ng cross. Mga Panginoon na yung salita, maunawaan ng bawat isa, binuksan namin sa spiritual senses ng bawat isa, Lord. Upang Lord, walang masayang ang salita mo, kundi Lord, lahat ng marinig namin pumasok sa aming puso, God, matanim sa aming isipan na nalimutan, at sa aming pagtanda. Ibahagi namin lahat ang matutunan, Panginoon, at Lord, malakaran namin ang bawat salita mo na aming marinig. Maraming salamat, to the highest glory, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Ito po nga si Zacarias chapter 11, verse 4 to 17. Medyo mahaba po, hindi na natin lahat babasahin. Hindi na lang po mahalaga ang binilugan ko. Ano po? Ito po ay tungkol sa between locks at saka po shepherd. Shepherd and sheep. Sabi nga dito po, ang title, matindi masyadong intense po. Ang mga pastol na walang kabuluhan. Pero doon po sa iba na version, sabi po doon ay dalawang pastol. Ang dalawang pastol na po. Siyempre po alam naman natin may masama at mabuti. Meron kasi pong take advantage. Alam po natin yan. Yung mga bayaran na po. Yan. Kaya dito po, pwede naman po basahin ko mabilis lang. Sabi po dito, sinabi sa akin ni Yahweh na aking Diyos, ikaw ang mag-alaga sa mga tupa kong papatayin. Pinapatay lamang sila na nag-aalaga sa kanila, ngunit hindi napaparusahan ng mga ito. Ang karne ay pinagbibili at pagkatapos ay kanilang sinasabi, purihin si Yahweh, mayaman na tayo ngayon. Magi ang mga pastol ay hindi rin naawa sa kanila. Hindi ko nakakabagal ng mga tao sa lupain ito. Pababayaan ko silang mahulog sa kamay ng kanilang kapwa. Wawasakin nila ang lahat ng bansa. Isa may wala akong ililigtas. Kinuha ko ng mga mamimili upang mag-alaga sa binili nilang tupang papatayin. Kumuha ako ng tungkod, ang isa ay pinangalanan kong kabutihang loob, at ang isa na may pagkakaisa. At inalagaan ko nga ang mga kawan. Sa loob ng isang buwan, 3 pastol na ang pinaalis ko, pagkat naubos na ang pasensya ko sa kanila. Sila naman ay nasuklam sa akin. Sinabi ko sa kawan, mula ngayon di ko na kayo aalagaan, mamamatay na kung sino ang mamamatay sa inyo at mapahamak na kung sino ang mapapahamak. At ang matira ay pababayaan kong mag-away-away. Binali kong tungkod na tinawag kong kabutihang loob upang ipakilalang wala ng kabuluhan ang kasunduan namin ng mga mamimili. Nang araw ng yawan sinira ko ang tipan at nalaman ng mga mamimiling nanonood sa akin
noon na ang sinabi ko ay buhat kay Yahweh. Sinabi ko sa kanila, kung gusto ninyong ibigay ang aking sahod, salamat. Kung ayaw ninyo, sa inyo na lang. At binigyan nila ako ng 30 pirasong pilak bilang sahod. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, ilagay mo iyan sa kabangyaman ng templo. Kaya't kinuha ko ang 30 pirasong pilak bilang pasahod nila sa akin. At ganoon nga ang aking ginawa. Pagkatapos binalik ko rin ang tungkod na tinawag kong pagkakaisa upang ipakitang wala ng pagkakaisa ang Juda at Israel. Sinabi sa akin ni Yahweh, mag-ayos kang tulad ng isang pastol na walang kabuluhan. Ang bayan ay binibigyan ko ng isang pastol na walang pagpapahalaga sa mga nawawala, hindi maghahanap sa naligaw, hindi hihirot sa napilayan, hindi mag-aalaga sa may sakit. Bagkus uubusin niya ang matataba. Saka itatapon ang buto nito. Nakita naman po natin na guided talaga po ano po ng Lord ng mga lingkod niya. Kaya lang po ay may mga lingkod talaga ng Lord na ano po bang naglilingkod na sa Lord. Pero pag dumating na sa, sabi nga sa pag matarok na po ba? Ano po, kapag po na-achieve na niya yung gusto niya, at yun na nga po, yung glory po ba nakukuha talaga eh. Ano po, hindi na iiwasan. Lalo na pag naka-focus siya doon sa entitlement na sinasabi. Ano po. Kaya nga po din sa turo sa research yung ego, ano po, may ego talagang sinasabi. Entitlement. As may isa pa po, yung gene, nalimutan ko. Tapos po yung over-familiarity. Ano po, iba-iba po yun, kategorya. Pero dito po sa pinag-uusapan natin, ito po yung pag-aalaga. Tungkol po ito sa pag-aalaga, ano po, ng isang pastol sa kanyang kawan, sa mga tupa na ipinagkatiwala sa kanyang Diyos. At nakita ko po rito na, tulad po rito, sinasabi po kay Zacarias ng Lord, sabi dito, sinabi sa akin ni Yahweh na aking Diyos, ikaw ang mag-alaga sa mga tupa ko. Ano po, pinapatay lamang sila na nag-aalaga sa kanila. Yan. Nakita ng Lord, ano po, yung pagkakaiba ng pastol na mabuti at masama. Kasi walang nalilihim sa Lord. Alam po ng Diyos yung ating motibo kung maganda ba ang hangarin natin sa ating mga nasasakupan na pinagkatiwala sa atin. Kaya nga po napakahalaga po ng yung openness and honesty na sinasabi. Kasi pag po hindi open sa iyo yung iyong mga flux, hindi mo sila maunawaan. Yan po yung part na kailangan naman nila, na kailangan maunawaan mo kung ano yung kalagayan na iyong inaalagaan. Ano po? Kaya may follow-up na sinasabi tayo. Ano po? Na hindi natin sila dapat pabayaan talaga. Basta po both side po, nakita natin dito na meron tayong pananagutan sa isa't isa. Yung pong mga flux ay dapat nakikinig sa leader. Ano po? Para po sa ikabubuti. Dahil dapat alam po ng flux yung kanyang place, yung position niya. Ano po? Na dapat ay may itinalagang leader sa kanya, dapat talaga siya sumunod. Dahil kung siya sana leader, siya dapat anando sa position na yun po. Pero dapat humbleness talaga magpasako. Kaya sabi nga po dito, sabi po ng Lord dito, hindi ko na kakahabagan ng mga tao dito sa lupain nito. Ano po, sabi nga po dito, pababayaan ko silang mahulog sa kamay ng kanilang kapwa. Ano po? Ang Lord po sabi, hindi siya madaling magalit. Pero pag nagalit siya, dapat ka na. Ano po, sabi nga po, walang makakatagal sa presensya ng Lord. Ano po? Kaya po napaka-halaga na yung instruction ng Lord ay ating sinusunod. Dahil yung tinig ng Lord ay parang kulog na eh. Kulog ang kidlat. Ano po, talaga walang makakatagal. What more kung magalit pa ang Lord sa atin dahil hindi natin nagagawa yung pinapagawa. Kaya po sa flux at saka sa leader, shepherdship, ano po, yan po ay mayroong parehong pananagutan. Pananagutan ng isang nag-aalaga ng kawan na alagaan talaga. Ano po? Kasi yun po talaga yung kanyang role. Ano po? Na mag-alaga. Ngayon, pag sabi nga po sa Bible, kung hindi ka mapagkatiwala sa maliit, hindi ka mapagkatiwala sa mas malaki. Ano po? Hindi pa lalaki ng Lord yung ministering ginagalawan mo. Ano po? Kasi po, hindi ka proven and tested. Ano po? Doon pa lang sa ilan na meron, ay hindi mo na naalagaan. Ano pa kaya kung bigyan ka na mas marami? So, mababaliwala ang lahat. Ano po? Kaya po sabi dito, makikita rin natin na inaalam talaga ng Lord ang bawat pangyayari sa buhay natin. Ano po? Para maging lesson doon sa
bawat isa, hindi lang sa leader, kundi doon din sa tinuturuan natin. Ano po? Kasi nakikita natin yung pagkakaiba ng naglilingkod talaga at hindi. Ano po? Pag po talaga, maano rin yung sa pagtatanim din po. Sabi nga po nasa sa pagtuturo rin naman po yun. Tama naman po, nasa pagtuturo pa rin. Kung paano napipid sila ng words of God. Pwedeng may pagkakamali ang leader, kaya hindi rin po lumago ang kanyang flux. Meron din namang pagkakataon na okay yung leader, pero yung flux talaga ang medyo mabait. Ano po? Masuno rin talaga. Kahit na ilang beses mo na sinasabihan gawin to, hindi pa rin ginagawa. Pero tandaan po natin, pag nagawa na natin yung part natin, wala na tayong pananakita. Ano po? Sa kanila. Kaya meron po rito yung dalawang tungkod. May kabutihang loob at saka pagkakaisa. At nawala yung dalawang yun, binali, ng lingkod na ito na si Zacarias. Dahil po, lahat ng kanyang ginagawa ay mula sa Panginoon. Lahat ng kanyang ginagawa ay guidance ng Holy Spirit. Yun ang pinapagawa talaga ng Lord sa kanya. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga taong ito na tinuturuan. Wala namang ibang ino-offer ang Lord sa atin, kundi ang buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng mga tao talaga ipapadala ng Lord para sa atin. Minsan lang hindi tayo nagiging aware at sensitive, sa Holy Spirit na yun pala yung padala ng Lord. Minsan ay pilit natin, yun ang sinasabi po, di ba, ng kalooban ng Lord na mangyari, hindi yung magustuhan natin. Minsan kasi masakit talaga pagka hindi nangyayari yung gusto natin. Pero dapat talaga yung gusto natin, gusto rin ng Lord. Kasi pag yung gusto mo, gusto ng Lord, ibibigay ng Diyos yan. Kaya dito po sabi dito, dumating sa point na sabi dito, sinabi ko sa kawan, mula ngayon hindi ko na kayo aalagaan, mamamatay na kung sino ang mamatay sa inyo at mapahamak na kung sino ang mapapahamak. Yan. Dahil po ang Lord po ay napakahaba ng pasensya. Hindi siya madaling magalit pero pag dumating na sa point na to na ang Lord ay ipinaubaya ka na talaga sa iba para mapalo, kasi nga po, ginagamit din ng Lord. Kasi kaya kaysa mapahamak pa, buti pa kunin ka na ng Lord. Mas na ikaw ay nagbalik na sa Kanya, kunin ka na ng Lord kaysa magkasala ka na ulit. Kaya dito po, ang pinapakita lang dito ng Lord, tayo po na naglilingkod sa Kanya ay dapat maglingkod ng buong puso sa ating kapwa. Tulad niya na siya po ay bumaba rito, hindi para siya paglingkuran, hindi siya maglingkod. We are called to be served, sabi nga po. Kaya kailangan po ay lahat ng ating gagawin ay samahan natin ng pag-ibig. Kaya nakita ko po dito na sabi nga dito, ang bayan ay bibigyan ko ng isang pastor na walang pagpapahalaga sa mga nawawala, hindi maghahanap sa naligaw, hindi hihilo sa lapidayan, hindi mag-aalaga sa may sakit. Yan, ito po ang pinaparanas ng Lord sa mga taong hindi marunong makinig. Yung protection lang naman ng Lord ang ino-offer ng Lord sa atin yung kaligtasan. Pero bakit hindi natin masunod magawa, pinapagawa ng Lord? Tapos sabihin na iba, may Diyos siya sa katawan. Mahal niya ang Lord, pero hindi naman makasunod. Kaya tayo po number 1 na tinitingnan ng Lord, yun lang po yung pinaka-message ng Lord. Ngayon narito tayo na nagagamit ng Lord para sa kanyang kapurihan. Kailangan talaga makitaan tayo ng liwanag na iba. Kasi ang hirap magturo na hindi mo ginagawa. Kasi maliligaw din sila. Sabi nga po, pag ang bulag ay nag-akay sa kapwa bulag, para yung mahuhulog yan. Kaya yung instruction ng Lord, ang ating pong laging tandaan. Ito po yun, yung words of God. Ito lang po ang ating pinaka-compass and map. Para po tayo hindi maligaw ng ibang katuruan. Kaya dito po, sabi sa verse 7, last verse, ito po yung pinaka dito highlight. Bilito, kawawa ang pastor na walang kabuluhan at nagpapabayad sa kawan. Yan. Isang tabak ang tatama sa kanyang kamay at kanang mata. Ang kamay niya ay mawawala ng lakas at mabubulag ang kanang mata. Yan. Nakita po natin, sana ikaw ay kagamit-gamit. Ikaw sana ay magagamit ng Lord, ang iyong buong katawan, kamay, mata, para makakita. Nakakita ka na minsan ng katotohanan. Sabi nga, matapos ang malaman ng katotohanan, sinadya mo pa rin bumalik sa kasalanan, magkasala. Wala nang haing may handog. Lagi naman sinasabi natin yan. Pero mayroong pag-asa. Lagi may pag-asa. Pwede kang bumalik hanggat may buhay, may pag-asa. At open arms naman ng Lord na tatanggapin ka. Yung willing ka talagang sundin na yung kalooban niya. Bagaman ikaw ay sumuway, ang Lord ay
napaka haba ng pasensya. Sobrang grabe yung pag-ibig ng Lord. Hindi mapapantayan. Sabi nga, hindi nagbabago at nagmamali ang pag-ibig ng Lord. Kaya ito pong verse na ito, i-reverse natin. Sabi po dito sa 16 kasi, ang bayan ay bibigyan ko ng isang pastor na walang pagpapahalaga sa mga nawawala. Hindi maghahanap sa nabigaw, hindi hilot sa napilayan, hindi mag-aalaga sa may sakit. Bagkus ubusin niya ang matatapat sa kaitatapo ng mundo ito. So, kung ikaw po ay susunod sa Lord at susundin mo ang kanyang kautusan, ito na ang gagawin mo ngayon. Instead na ikaw ay ikaw yung pastor na walang pagpapahalaga, magpapahalaga ka ngayon. Papahalagahan mo ngayon yung kawan mo, at hahanapin mo yung mga naliligaw. At hihilutin o tutulungan mo, i-encourage mo talaga. Bibigyan mo ng encouragement ang iyong mga flocks kung sila nangihina. Palalakasin mo sila at aalagaan mo sila. Yun ang sinasabing magkaalaga ka sa may sakit. Aalagaan mo sila, ibabalik mo silang pilit sa Lord. At anong sabi po ng Lord sa kanyang salita? Sino mang tao ang makapagpanumbalik sa isang taong naligaw o bumalik sa kanyang kasalanan. At ito kanya na napagbalik sa Lord ang lahat ng kasalanan. Sabi nga po, maraming kasalanan ang napatawad. So yun lang po, maging po tayong good stewardship ng Lord. Mapagkatiwalaan tayo sa pinagkatiwala sa atin ng Lord. Mag-alaga tayo, abutin natin ang mga malalayo at ang mga nawawala hanapin natin. Dahil yun po talaga ang Lord. God is love, at yun po ang gusto ng Lord sa atin, tayo magmahalan at atin pong magkaroon tayo ng malasakit talaga para sa lahat. Yun po ang totoo nito ng Lord. Yun lang po ito gagawin. Ilagit po rin yung character na isang pastor na anong title? Walang kabuluhang pastor. Kapag po pala hindi ka nag-aalaga ng pilay, hindi mo pinapahalagahan yung nawawala. Sabihin yung hinahayaan lang natin na nawawala. At saka yung sa tulong hindi naghahanap. Yung sa mga hindi naghahanap ng naliligaw. Kasi yung mga unbeliever, ito kasi unbeliever, yung mga naliligaw. At saka yung hindi nag-aalaga ng may sakit. Sabihin talaga hindi tayo makabuluhang pastor, muling ng Diyos. Pero nakakatuwa po naman sa atin, tayo po ay wala rito. Kasi tayo nga, kagaya ng mga nakaraang panahon, mga kabataan, bagamat mas pangkulit na talaga, kasi ng ulo. Kahit nga medyo sarap naaaduan na rin, pero binigyan pa rin ng pagkakataon. Laging bibigyan ng pagkakataon para abutin talaga. Kasi nabutin talaga na tayo ay nanghihinayang sa soul, sa kaluluwa nila. Kasi napakahirap nga naman na isang tao ay mapalayo talaga sa Diyos. Pero kaya na ang pagdagawa ng God, tayo ay wala tayo rito. Kasi hinahanap natin yung mga wala. Pero dito sa unahan, may binanggit dito si Brother Gistol na may time talaga na kinakailangan mong tikisin din talaga minsan. Yung sinabi niya mula ngayon, hindi ko na kayo alagaan. Kasi minsan talaga naman kinakailangan mo din talagang para sa anak din yan. Kinakailangan turuan mo din talaga minsan ng leksyon. Hindi naman pwedeng laging ikaw ay hindi naman laging minsan ay gagamitin mo rin yung pagiging superior mo. Kasi minsan naman ay pag sa sobrang mo din naman ay parang sasabihin niyo. Kagaya itong mga hindi naman sa pagwada, ito lang dito. Kagaya itong mga dati natin kasamahan, nakala nila porket sila yung akala nila hinahabol pa sila. Kaya nga sabi minsan nga na nag-comment ako, sabi kaya daw nga ang ubas ay pinipisya dahil may katas. Ganun ba? Hindi nila alam hindi naman sila hinahabol. Ang ginagawa lang talaga ay yung tawag proseso. Kaya minsan talaga kinakailangan din turuan. Pero itong mensahe ngayon na talagang bilang pastor talaga tayo ay hindi tayo natutuwa sa mga nangawala.
Tapos ay pilit pa rin natin silang inaabot. Hindi tayo papayag na sila ay mapahamak talaga. Ganun din naman si Kristo eh. Yun lang ang problema pag ayaw magpagod. Ang tali ay pinuputol pa. Kaya, sabi naman po ni Kristo, Ama, inalagaan mo yung mga alagad na binigay mo sa akin sa pagmamakita ng pangalan na binigay mo sa akin. Liban na lamang sa taong humanap ng kanyang ikakapahamak. Kasi talaga ng mga Diyos, inaalagaan niya eh. Liban na lang sa mga taong humanap ng kanyang ipapahamak. Tayo naman po talaga ang hahanap ng ikapapahamak natin. Ang Diyos naman talaga laging tayo iingatan. Maliban na lang. Tayo kasi may free will. Yung free will na yun ang nagbibigay sa atin ng kapahamakan. Yung free will na yan. Kaya, sabi ko eh, paano ako din papagot? Eh, kasalanan na talaga nila yun. Eh tayo naman din nagkulang. Hindi naman tayo nagkukulang. Kano ng Diyos? Talagang tao na lang din talagang may kasalanan. At yun naman pinaalam naman natin kung sino yung mismo pinipinpoint ni Kristo doon sa panalangin niya yun sa John chapter 17 na si Judas talaga. Siyang humanap ng kanyang ikapapahamak. Kaya talagang kung ayaw nating maging si Judas, ay huwag tayong gagaya sa karakter ni Judas na humanap ng ikapapahamak natin. Ano po? Katuturo lang ni Judas kahapon, kagabi. Talagang kung si Judas nga talaga naman ay hindi nagkaganon, kumbaga nagsisi talaga ng buong puso parang si Pedro, ay tatanggapin naman talaga siya ni Kristo eh. Kasi kung tutusin si Judas ay hindi, kung wala si Judas hindi makukompleto ang pagkapako ni Kristo. Kasi kung wala mag-Judas, hindi papako si Kristo. Kaya napakalaki ng gampanin din ni Judas sa Christianity. Napakalaki din ng ating kung tutusin may utang na loob din kay Judas. Judas, salamat. Kasi kung hindi ka nag-Judas, di namin mararanasan yung grace ng Lord. Ano po? Pero ang maganda dapat kung ginawa ni Judas, yung pagkatapos niya mag-Judas, ay nagsisisi siya. Humingi siya ng tawad. Kaya lang nagpakamatay. Nagbigti pa. Eh kung ang ginawa niya kagaya ni Pedro, na parehas lang din naman sila yung ginawa eh. Parehas lang din naman yung kanilang ginawa. Kaya lang si Pedro talagang lubos buong pusong nagsisi talaga. Kumbaga hindi nga regret yung ginawa ni Pedro. Repentance talaga. Nagbalik loob talaga sa Diyos. Si Judas ay regret lang, regret. Nagsisi rin naman si Judas kaya lang nagbigti. Ano po? Hindi nagpatuloy. Hindi siya nagpatuloy ng paglilingkod sa Lord. Tinakasan niya. Tinakasan niya yung kanyang... Hindi niya nakagad yung kanyang ano. Oo. Kaya ano pongin natin, salamat sa Lord sa mga salita na binibigay niya sa atin na talagang huwag nating hayaan na yung ipapasama natin yung mapahamak. Kaya nga lamang, kung ayaw nila magpaturo, eh di bahala na sila. Pero sa atin naman, di na mawala yung gano'n na talagang kahit tayo sumawa, pagdating na isang araw, gano'n uli. Kasi naroon na nga yung puso ni Kristo sa atin. Naroon na. Kaya yun lang po at palapapo natin ang Diyos. Puri natin ang Diyos.